Alright, hello everyone. Excited ako sa lecture ko today kasi this is the first kind under my new playlist. Kung pupunta kayo sa YouTube channel ko, meron akong playlist doon, ang pangalan Supernatural Psychology. Ito yung magiging first lecture ko for that playlist. So given that, ito yung title ng lecture natin, Introduction to Supernatural Psychology. Again, unang lecture ko under the playlist of Supernatural Psychology. God's Word muna tayo, Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers. Kanino pa raw? Against the authorities, cosmic powers, present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Yan pala yung tunay na kalaban natin spiritually. Hindi mga tao, hindi flesh and blood, rather spiritual beings. And then from Ephesians, Colossians 1:16, one of my favorites, in Him all things were created, things in heaven and on earth. Whether it's what? Everybody read, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. Grabe ang dami, no? All things have been created through Him and for Him. Sa pamamagitan niya, who is Jesus, at para sa Kanya. Again, Jesus. So mamaya, yung mga passages na yan, i-connect natin. Gagamitin natin para maipaliwanag kung ano ba yung supernatural psychology. Ito yung mga questions I want to answer in this lecture. Number 1, ano ba yung supernatural psychology? Ipapakilala ko sa inyo kung ano ba tong field na to. Number 2, ano yung mga reasons bakit tayo dapat maniwala na yung supernatural psychology is a legit kapani-paniwalang field of knowledge na dapat natin seryosohin at aralin. And last one, number 3, given that, kung totoong may supernatural psychology, ano dapat ang responses ng, number 1, mga psych majors, mga estudyanteng nag-aaral ng psychology. Ano dapat ang response na gawin nila, the fact na merong supernatural psychology, pati na rin yung mga psychological organizations na malalaki. Kasama na dyan yung APA, the American Psychological Association, or even the universities. Iba't ibang mga eskwelahan sa Pilipinas na nag-o-offer ng psychology program. Paano dapat sila mag-respond? The fact na merong supernatural psychology. So ito yung mga questions that I'm gonna answer as I go along this lecture. Unahin natin yung number 1, pakilala ko sa inyo yung supernatural psychology. Ang supernatural psychology, may mga nicknames yan. Kilala din yan sa pangalan na spiritual psychology, biblical psychology, or of course, yung sinasabi ko nga, supernatural psychology, pare-pareho lang yan. In this field, ang focus natin, earthly factors and supernatural factors, how they combine to influence the outcomes of the mind or the psyche, which is yung pinag-aaralan natin sa psychology. At tatlong main domains yan. Diba? Ang psychology is the scientific study of what? Thinking, emotions, and behaviors. So in supernatural psychology, pinag-aaralan natin yung interaction ng earthly factors at ng supernatural factors. At yung dalawang yan, yung interaction ng dalawang yan, yun yung merong effect, yun yung may direct influence doon sa psyche na pinag-aaralan natin sa psychology. Yan yung foundation, definition ng supernatural psychology. Kung baga, itong field of knowledge na to, pwede mong gamitin to answer a question such as, how to understand the psyche. Bakit ba ang isang tao ganito? Bakit ang isang tao ganyan? Kung baga, ang supernatural psychology, ka-level niya yung iba pang mga schools of thought in psychology, such as psychoanalytic psychology, behaviorism, cognitive psychology, humanistic psychology. Yung supernatural psychology, ka-level niya yung mga schools of thoughts na yon. Na again, pwede mong gamitin yung school of thought na to, itong perspective na to answer the question, bakit ang isang tao ganyan ang ugali? Bakit hindi nagbabayad ng utang? Bakit lagi gustong makipagrelasyon sa may asawa? Bakit pumapatay ng tao? Bakit hindi siya motivated na pumasok sa school? Those are psychological questions. And one way to answer those psychological questions, gamitin itong perspective na to, supernatural psychology.
Now, for those of you who are visual, tulad ko, ito yung visual representation ng supernatural psychology. Again, meron tayong dalawang factors na focus, yung supernatural factors at yung earthly factors. Pinag-aaralan natin kung paano sila nag-i-interact, paano nagko-combine para maapektuhan yung psyche at ang outcome nun, kaya ganyan ka mag-isip. Kaya ganyan yung mga nararamdaman mo. Kaya ganyan yung mga pinaggagawa mo. Kasi, bakit? Ano ang ultimate cause? Yung combination ng supernatural factors at earthly factors. Bakit hindi mo mahinto yung paninigarilyo mo? Bakit lagi kang nai-inlove sa may asawa? Bakit negative ang thinking mo sa buhay? Lahat na lang ng masama ina-anticipate mo. Bakit? Ang sagot dyan, dito. Merong combination of supernatural factors and earthly factors that explains kung bakit ganyan ang ugali mo. Of course, next question you're gonna ask, so earthly factors such as what? Supernatural factors such as what? I-zoom in natin. Earthly factors, ito na yung madalas sa pinag-aaralan natin in traditional psychology. Okay? So, ito yung mga factors that are earthly na may effect sa mind natin. Siyempre, nandiyan na yung genes, yung brain, parenting, friends, the physical environment, nandiyan ang kultura, nandiyan ang stress, at marami pang iba. Basically, lahat ng variables sa pinag-aaralan natin sa quote-unquote modern psychology, yung mga tinuturo ng psychology textbooks, yan yung mga earthly factors. At ito yung mas kilala ng marami mga psych majors kasi nga, ito yung nakikita nila sa textbooks, journal articles, lectures ng mga teachers nila. On the other hand, pag supernatural factors, kasama na dyan yung mga sumusunod. Lahat ito are unseen, unobservable, hindi nakakapture ng five senses natin. Supernatural factors like what? God, demons, angels, free will, sin, calling or purpose, salvation, grace, heaven, hell. Mga supernatural factors yan na meron siyang direct effect sa psyche ng tao. So ulitin ko, in supernatural psychology, ang pinag-aaralan natin, how these two factors interact or combine with each other at yung combination na yan, nakaka-apekto sa psyche. Yan ang focus ng supernatural psychology. Now, when I teach this, may mga estudyante nagtatanong sa akin, no? Between earthly factors and supernatural factors, alin dyan yung mas malakas? Alin dyan yung mas may impluensya? Ang sagot, pareho naman, no? Earthly factors, supernatural factors, parehong may effect sa psyche, pero kung pag-uusapan is, sinong mas matindi ang effect? Sino ang mas malakas ang influence sa psyche? Yung supernatural o yung earthly? I would have to pick the supernatural. Mas malakas ang puwersa ng mga forces na to kumpara sa mga earthly factors na yan in influencing our psyche. In fact, kung pupunta ka nga doon sa opening verse natin sa Ephesians, yan yung sinasabi dyan eh. Sabi, for we do not wrestle against flesh and blood. Ang sinasabi ni Paul dito, it's as if in our perspective, in its appearance, parang yung effect sa atin ng yung effect ng mga bagay-bagay sa psyche natin galing sa physical world such as flesh and blood. Akala mo kaya ka stress, akala mo kaya ka bad trip, akala mo kaya ka depressed dahil sa mga earthly things. Dahil sa mga earthly people. Nanay mo kasi, kapatid mo kasi, yung teacher mo kasi, yung organization mo kasi, bigyan ng bigay sa'yo ng maraming tao, trabaho nai-stress ka. Mga flesh and blood yon. So what Paul is saying here, akala natin the psychological effects that we have is due to earthly factors, pero hindi. Kaya nga sabi ni Paul dito, but against. Hindi totoo na yung mga effects that we experience psychologically, primarily earthly factors lang. Sa totoo lang, kumbaga sa Tagalog, no? Yung sinasabi ni Paul dito, sa totoo lang, yung mga psychological experiences natin galing sa mga spiritual factors. Like who? Yun na, rulers, authorities, cosmic powers, spiritual forces of evil in the heavenly places. So marami tayong mga psychological experiences, both negative and positive. Nadidepress ka, bakit ka masaya, bakit ka may pag-asa, bakit ka may mental illness. Lahat yan influenced by
spiritual factors interacting with earthly factors. Pero mas makapangyarihan yung supernatural factors. Yan ang assumption ng supernatural psychology. Now, let me just clarify something here. No? Supernatural psychology is not the same as parapsychology. Marami nagkakamali dyan. Ang parapsychology, ang sabi ng APA, ito ang definition, malayo sa supernatural psychology. Ang pinagkaiba ng parapsychology is, ito, no? Focus on the red box. Ang parapsychology, gumagamit din siya ng scientific method in studying things such as telekinesis, ESP or extrasensory perception, astral projection, at iba't iba pang mga supernatural phenomenon. So, gagamit ng scientific method para pag-aralan yung mga proseso na yan, parapsychology yon. Pero ang parapsychology, hindi niya ina-acknowledge na yung mga bagay na to dahil sa supernatural forces. Walang attribution ng supernatural forces sa parapsychology. Hindi sa iyo sasabihin ng parapsychologist na kaya meron nito kasi may supernatural world. Kasi nga hardcore, they claim science pa rin sila. Alam nyo naman, pag gumamit tayo ng word na science, bawal tayong magbanggit ng mga bagay na hindi scientifically hindi kayang i-validate ng science, such as, yun na nga, supernatural forces. So, ang parapsychology hanggang dito lang. They study supernatural phenomenon using the scientific method. Pero bakit may ganyang phenomenon? Hindi yan sasagutin ng parapsychology. Hanggang dito lang sila. Yun yung pinagkaiba ng supernatural psychology. Ang supernatural psychology, open siya sa supernatural factors. Yes, pinag-aaralan din yung mga ganyang mga supernatural phenomenon, telekinesis, ESP, astral projection. Ang tanong, bakit ang mga tao o may mga tao may ganyang mga experiences? Ang sagot, kasi may mga supernatural factors that may explain why a person would be having this. Nagigets nyo? So, mas open yung supernatural psychology sa idea ng supernatural factors. Very unlike parapsychology. Yun yung pinagkaiba. Okay? Kasi nga, sa supernatural psychology, we study the interaction between what is worldly and what is spiritual. Between what is observable and what is not observable. So, mas malawak yung supernatural psychology. Mas tolerant sa idea na may mga bagay sa mundo na kahit hindi scientific, totoo. Tulad ng supernatural factors. One more thing I want to share about supernatural psychology for those of you who are interested in this field. Para din mapaghandaan nyo na supernatural psychology is unpopular. It's hated by the scientific community, even rejected. Kasi ang uso ngayon, in contrast, anong klaseng psychology yung norm? Yung tinuturo sa ng mga universities ngayon, yung tinatawag nating modern psychology, which is very materialistic, which is very atheistic. Bawal ang mga supernatural explanations in modern day psychology. Dapat lahat ng sasabihin mo in this psychology can be confirmed by the scientific method. Focus lang tayo sa earthly factors. Kasi yung earthly factors, yan yung kayang mahuli ng scientific method. Focus lang tayo sa brain. Focus lang tayo sa behaviors. Focus lang tayo sa peer influence. Focus lang tayo sa parenting styles. Anything worldly, yan lang ang pag-usapan natin sa modern psychology. Kaya nga kung mapapansin niyo sa mga malalaking mga psych organizations tulad ng American Psychologists, American Psychological Association, especially sa APA, walang supernatural psychology division. Bakit? Kasi nga it is against the philosophy of modern day atheistic materialistic psychology. Na ang psychology hard science, therefore scientific method lang ang gagamitin, wag nating pag-usapan yung mga bagay-bagay na hindi kayang mahuli ng scientific method. Nagigets nyo? Kaya kapag pumunta kayo sa isang conference na ganyan ang psychology, modern day, tapos mag-present ka ng
research na dito ka nang gagaling, oh my goodness, talagang marami mga tao sa conference magtataas ng kilay sa'yo. So warning ko yan sa mga interesado sa supernatural psychology, you will not be part of the norm. Magiging unconventional kayo, magiging rebelde kayo, no, in terms of how to understand the psyche. Kasi hindi ito ang norm in the way our society sees the psyche. Ang norm ngayon, ang psyche natin, is purely an earthly thing. It's all in the brain. Yan. Okay? So from there, let's go to number 2. Ano yung mga reasons to believe na legit ang supernatural psychology? Let me share with you 3 reasons. Bakit natin dapat paniwalaan na nagme-make sense ang supernatural psychology? Number 1, kasi meron niyang cultural validity. Marami mga kultura sa iba't ibang panig ng mundo, the way they understand, even they experience the psyche, merong traces ng supernatural psychology. Huwag na tayong lumayo. Psikolohiyang Pilipino pa lang eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yung supernatural psychology in the way Filipinos understand the psyche. Like for example, ang isang typical na Pilipino, going back in history, naniniwala sa supernatural forces. Malaki ang kinalaman ng mga supernatural beliefs in the way Filipinos think, feel, and do things. Ang pangkaraniwang Pilipino naniniwala sa mga supernatural concepts tulad ng Diyos, kulam, barang, sukob, espiritu, anito, anghel, sanib, demonyo, lamang lupa, usog, and all the other supernatural concepts that I missed here. Hindi ko pa nasama lahat yan dyan. Tinuturo ko to sa Filipino psychology. Talagang kung gusto mong umintindi ng Filipino patterns, hindi mo pwedeng tanggalin yung supernatural forces. Marami mga Filipino patterns of thinking, feelings, and actions. Maipapaliwanag yan ng mga supernatural beliefs ng mga Pilipino. Let me give you some examples. Filipino religiosity. Bakit ang mga Pilipino napaka-religyoso? Malaki ang kinalaman ng supernatural beliefs dyan. Ang mga Pilipino may supernatural beliefs sa Poong Nazareno. Tuwing January, piyesa ng Quiapo. Bakit nila nire-risk yung buhay nila? Siksikan sa Quiapo. Nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas yan. Makikipagsiksikan lang sa maliit na Quiapo, risking their lives. Bakit? For them, it's all worth it. Kasi may mga supernatural beliefs sila. May supernatural experiences sila sa Poong Nazareno. Kaya sila naging deboto. See? Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga taong to kaya nandyan sa Quiapo kasi dinikta ng brain nila. Kasi may mga chemical imbalances yung mga taong yan. Yung modern psychology, ganun yung magiging interpretation dyan. It's all in the brain. It's all in the environment. Pero ang supernatural psychology, ang focus, titingin ka sa mga supernatural beliefs. Another example of how Filipino religiosity is expressed, ito negative expression to, yung mga pangkukulam. 'Di ba? Under pa rin ng religiosity. Yun nga lang, yung religion dito, hindi Christian, sa demonyo. Kasi ang demonyo meron ding sariling religion. At may mga mangilang-ilang mga tao na yung religion nila galing sa demonyo. And part of expressing their demon religiosity is by practicing witchcraft. At sa Pilipinas, kung makikinig ka sa mga narratives sa mga sinaunang Pilipino, talagang marami mga Pilipino naniniwala sa kulam. Pag nagkakasakit sila, ang una nilang sasabihin kaya sila may sakit kasi kinukulam sila. O, di ba? Kaya hindi mo pwedeng maalis ang supernatural beliefs in Filipino religiosity. O, another example, other than Filipino religiosity, Filipino resilience. Bakit ang mga Pilipino, lalo ni mga sinaunang Pilipino, very resilient when it comes to health? Ano yung una nilang tinatakbuhan kapag may mga sakit sila, pupunta sila sa mga manggagamot, pupunta sila sa mga albularyo. Actually, connected nga to eh. Bakit sa albularyo sila pumunta at hindi sa doktor? Kasi nga naniniwala sila sa konsepto ng kulam. Going back to this slide. Kinukulam ako, therefore kailangan ko ng kokontra sa kulam, pupunta ako dito sa albularyong to. Para maging resilient ako when it comes to health. May sakit ako ngayon, pero babalik ako healthier kapag nagamot na ako ng albularyo. O, di ba? From health resilience, punta tayo sa psychological resilience.
Sino ang may madalas na experience ng psychological resilience? Yung mga athletes. For those of you who remember yung achievement ni Heidi Lim, nanalo ng gold medal sa Olympics, nag-share yung sports psychologist niya, si Karen Trinidad, one of the top sports psychologists sa Pilipinas. Ano sinabi ni Karen Trinidad? Based on her observation, bakit naging successful si Heidi Lim? Basahin niyo na lang tong statement na to, because of supernatural beliefs, like God. Si Heidi Lim, lagi siyang naniniwala na may Diyos na tumutulong sa kanya, may Diyos na nagbibigay lakas sa kanya. Kaya tuwing meron siyang achievement, na nanalo siya sa mga competitions niya, laging ang attribution niya bakit siya nanalo, it's because of God, the ultimate supernatural being. Yan, basahin niyo na lang yung sinabi niya dyan. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Hirap na hirap daw siya the whole week dito. Pero ano na lang ginawa niya? Kahit na feeling niya hindi niya kaya, naniwala na lang siya ng naniwala. Si Lord na ang bahala sa akin. 'Di ba? Si God na ang bahala sa akin. So God is a supernatural being. So si Heidi Lim, kaya siya naging successful, ina-attribute niya yon sa impluensya ng isang supernatural being. In fact, kahit nga yung fan base ni Heidi Lim, sinabi rin niya in one interview. Sinabi ni Heidi Lim, another reason kung bakit sa tingin niya, God enabled her to win kasi maraming nagpe-pray para sa kanya. Diba? Pati yung fan base nung athlete, meron silang supernatural practice which is praying for the athlete that they support. Diba? Diyan nanggagaling yung Filipino resilience. Lumalakas ang loob ng mga Pilipino kapag alam natin na ang Diyos kasama natin in facing certain challenges, whether that's physical or psychological. Nagigets nyo? Another example na malaking parte ang supernatural belief sa kulturang Pilipino is yung idea o yung practice na maraming pag-aanak. Bakit yung traditional Filipino family ang daming anak? Tanungin mo yung mga lolo at lola ninyo, ilan sila? Ang sasabihin, 10, 12, 15, yung iba mas marami pa. Bakit? Anong supernatural belief that can explain that pattern? Siguro nanggaling yan sa Psalms 127 verse 3 na ang sinasabi, ang pagkakaroon ng maraming anak is God's blessing. So ang logic doon, pag marami kang mag-anak, ibig sabihin God is blessing you so much. So para patunayan mo sa society that God is blessing you so much, damihan mo ng damihan yung anak mo. Diba? Ito yung Tagalog version ng Psalm 127 verse 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Mana means blessings in English, no? At ang bunga ng buhay bata ay kanyang gantimpala. Reward pala yun pag marami kang anak. So kapag marami kang mag-anak, ang ibig sabihin lang yan, pinagpapala ka ni Lord, binibigyan ka ng mga rewards ni Lord. Kaya sa Filipino psyche, okay yung maraming anak because it's an expression of God's blessings. Last example, na ang supernatural ideas, malaki ang impluensya sa kaisipang Pilipino is even in leadership. Marami tayong mga leaders sa Pilipinas na naniniwala sa supernatural forces at ginagamit nila yung supernatural ideas in the way they lead their constituents. Nandiyan si Yorme, number 1 example yan. Diba? During the pandemic, nung mayor pa siya ng Maynila, every time na merong challenge na hinaharap yung Manila, talagang lahat ina-attribute niya kay Lord. May awa din ang Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Kaya yung naging slogan niya whenever he gives speeches, God first. Manila, God first. 'Di ba? Sabi niya, no matter what you're going to do or decide, God first. Si Lord muna ang konsultahin natin before we make any decisions. Kasi kung tayo-tayo lang ang gagawa nito, kung tayo-tayo lang ang haharap sa COVID-19, hindi natin kaya. But because of God's grace, because of God's mercy, because of God's power, kakayanin natin to. Ganyan si Yorme, nung mayor siya. Alam ko yan kasi ako taga Manila ako eh. Nakita ko mismo yung thinking process niya whenever he addresses Manileños. Fast forward, kahit si President BBM, eto, fresh na fresh to. Alam nyo ba, kamakailan lang, nung isang araw lang, ang Malacanang nag-host ng
National Prayer Breakfast. That word is supernatural, ha? Prayer. It's an action where you connect yourself to the supernatural world, specifically to the supernatural being called God. Nag-host ang Malacanang. Pinatawag ni Mr. President yung iba't ibang mga leaders of Christian denominations to pray for our nations, to pray for Him. That's how spirituality is applied in the workplace. Kung iisipin nyo, pwede namang hindi na lang gawin ni President yan eh. Solusyonan na lang niya yung mga problema. Lalong-lalo na sunod-sunod yung bagyo, ang dami pang mga baha, ang dami pang mga walang kuryente, ang dami pang mga stranded. Pero sabi niya, I need supernatural strength. Our country needs supernatural guidance. So ginawa niya yung event na yan. Different leaders from Christian denominations talagang pinag-pray yung nation natin, pinag-pray si Mr. President. In fact, in connection to leadership, kahit yung Philippine Constitution natin merong supernatural assumption. Anong sabi sa Philippine Constitution, sa preamble? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Ibig sabihin, ang assumption natin sa Pilipinas, para maging maayos tayo, kailangan natin ng tulong ng Almighty God. And Almighty God is a supernatural being. Preamble yan ng Philippine Constitution. Kaya yung Philippine Constitution natin is theistic. It assumes a supernatural worldview. Nagigets ninyo? Grabe, ang dami kong sinabi. Reason number 1 pa lang yan. Why supernatural psychology makes sense? Because there is cultural validity in supernatural psychology. Number 2, bakit nag-make sense sa supernatural psychology? Kasi other than cultural validity, meron din siyang personal validity. Ikaw mismo, yes, ikaw mismo na nanonood ngayon, meron kang mga spiritual encounters that I'm sure hindi mo pwedeng i-deny. Halos lahat ng mga tao may supernatural, may spiritual encounters, and that is not surprising. Bakit? We are spiritual beings in the first place. So natural lang sa atin na maka-experience ang spiritual things because it's so close to our very nature. Let me give you some examples of supernatural or spiritual encounters. Number 1, marami mga tao merong encounters with spiritual beings. Sino dito may experience ng multo or presence ng multo? Taas ang kamay. I'm sure marami magtataas ang kamay. Halos lahat ng tao merong kwento na ibibigay pagdating sa mga encounters with supernatural beings. May naramdaman siyang malamig, may nakita siyang babae, may narinig siyang boses, nakita niya yung silya, umiikot mag-isa, may naririnig siya nagtatype ng laptop kahit wala namang tao sa opisina. Things like that. Hindi mauubusan ng kwento ang iba't ibang mga tao. It's a very common experience. Diba? Sino dito may experience? Pumunta ka lang sa isang place, tumaas balahibo mo. Bakit? Kasi feeling mo may ibang nilalang, may ibang elemento sa kwarto na yon. Kaya nagtaasan yung balahibo mo, I'm sure. Marami sa inyo may ganyang experience. Sino dito may experience ng God's presence? Yung talagang at that moment, feel mo that God was near you. Ako, ang dami kong ganyan. I heard God's voice. I felt God's guidance. I felt God's comfort as if literal, yakap-yakap ako ni Lord. Maraming naka-experience niyan. Sino dito may experience ng answered prayers? May pinag-pray ka. Hindi ka confident that God will give it to you, pero nag-try ka na lang and then God answered your prayer. Ang daming ganyang stories for sure. Number 4, maganda. Sino dito may synchronicity experiences? Ano ibig sabihin ng synchronicity? Where did you hear that? Very familiar. Si Carl Jung ang nag-coin yan. Yung synchronicity in layman's term, ito yung mga pangyayari sa buhay natin na sobrang eksakto. Kung kailan mo kailangan doon dumating. Nag-synchronize ang mga bagay-bagay. Kung gagawin mong medyo anti-religion yan, sasabihin mo, the stars, the planets lined up for this. But of course, I don't believe that. Diba? Yan yung synchronicity. May kailangan kang pera, 2,700 pesos. Biglang paglabas mo ng pintuan, nandoon yung best friend mo na 10 beses mo nang hindi nakita, o 10 taon mo na hindi nakita, kung ano-ano sinasabi ko.
10 taon mo na hindi nakita. For some reason, binigyan ka ng 2,700. Yung amount na talagang kailangan mo. At nung tinanong mo siya, bakit mo ako binigyan ng 2,700, ano sagot niya? Hindi ko maintindihan. For some reason, nagising ako, parang may nagpupush talaga sa akin na bigyan ka ng 2,700. Kahit 10 taon na kita hindi kinakausap. So, ito yung 2,700. Gamitin mo yan kung ano man yung reason mo. Bakit mo kailangan yan? O, di ba? Synchronicity ang tawag doon. Kaya nga, sabi dito ni Carl Jung, no, synchronicity is an ever-present reality for those who have, everybody read, eyes to see. See what? Anong ibig sabihin ng Carl Jung dyan? See what? See the spiritual world. Kasi hindi lahat ng tao merong eyes for the spiritual world. May mga tao, ang tawag natin is spiritually blind. Nagigets nyo? Oh. So I'm sure meron kayong mga ganyang synchronicity experiences, which is one kind of spiritual encounter. Kahit sa mga kanta natin, may mga synchronicity moment eh. Gumawa yung survivor ng kanta, ang title, Ever Since the World Began. Pigilan nyo ako. Baka makanta ko to, makaka-copyright lang ako. So, pipigilan ko na lang sarili ko. Pero yung kanta na yon, it assumes that there is a supernatural agent that caused the synchronicity na na-experience niya. Di ba sabi sa first line ng kanta, I'll never know what brought me here. So, merong nagdala sa kanya sa isang sitwasyon, alam niyang hindi siya yun eh. May someone na nagdala sa kanya doon, as if somebody led my hand. So, may agent. At yung agent na yon being personal kasi somebody, hindi something, right? Somebody. It seems I hardly had to steer, my course was planned. Nilagay lang ako dito sa sitwasyon na to, at yung sitwasyon na to, I'm sure, matagal na tong plinano. It's predestined. Kaya tayo nag-meet. At this moment, at this time, this is synchronicity. That's a spiritual experience. Sa Filipino psychology, ang tawag dyan, ito kasi English version, ito Tagalog version, pinagtagpo, pero hindi kayo tinadhana. But whatever word, whether it's pinagtagpo o tinadhana, these are supernatural words. It requires supernatural agent para mangyari yung pinagtagpo at tinadhana. Hindi kasi pwedeng tao ang nagpatagpo. Hindi pwedeng tao ang gumawa ng tadhana. Kasi yung pinagtagpo, yung tinadhana, it belongs to the supernatural realm that requires a supernatural agent. O, di ba? Ilan sa inyo may ganyang experience? Synchronicity, hindi ko alam, pero sure ako, kahit isa, at least one, may ganyang experience. Reason number 3, why supernatural psychology makes sense? Because there is some scientific validity. Unti-unti ang siyensya kinukonfirm na totoo ang supernatural world. Totoong merong spiritual realm. For example, meron na tayong tinatawag ngayon na soul studies. Gumagamit na sila ng mga scientific techniques, methods, and principles to confirm na totoong ang tao may kaluluwa. Hindi lang tayo utak. Hindi lang tayo katawan na kapag namatay, magiging lupa tayo. When our body dies, our soul survives. At ang dami-dami ng mga studies that confirm na totoong may espiritu ang tao. I highly recommend you read these books. Evidence of the Afterlife, Consciousness Beyond Life, Life After Life. And take note, ang mga authors ng mga libro na yan, mga hardcore scientists, galing yan sa mga natural sciences ha. So hindi sila bias. These are the people na least expected to talk about these things. Pero bakit kahit natural scientists sila, they write about these things? Because they can no longer deny it. That although ang framework nila, hard, science, everything is physical, hindi yun yung nakikita nila sa profession nila. Hindi yun yung nakikita nila in their practices. Ang tao, hindi lang tayo dugo, hindi lang tayo buto, hindi lang tayo nagiging lupa when we die. Meron tayong espiritu. So gumagawa sila ng mga studies that confirm na talagang meron talagang spirits. Another book I highly recommend, ito, Proof of Heaven. Ang nagsulat nito, si Eben Alexander, who is a neuroscientist. Again, one of the people you would least expect
na ito yung topic niya. Kasi karamihan ng mga neuroscientists, based on my previous lecture, no, very atheistic, very materialistic. Lahat ng psychological experiences mo, utak mo lang yan, nerves mo lang yan, hormones, neurotransmitters mo lang yan. Pero hindi eh. Based on what Ibn Alexander himself experienced, he experienced out-of-body phenomenon, out-of-the-body phenomenon. Near-death experience, talagang imposibleng utak lang tayo. Totoong may espiritu. Totoong may heaven. Totoong may Diyos. Neuroscientist na nagsabi yan. At ang dami ko pang mga books, ang dami pang mga journal articles that really confirm na totoong may spiritual realm. Alright? Letter B. Other than soul studies, ang isa pang scientific validity that I want to discuss here is yung mental illness. Unti-unti, psychologists today are realizing that there is, or we should differentiate. Dapat pinag-iiba natin yung legit na mental illness sa spiritual oppression. Ang dami ng mga psychologists, psychiatrists ang nare-realize yan, na hindi mo pwedeng laging sabihin na ang isang taong nagwawala, ang isang taong wala sa sarili, ang isang taong bumubula yung bibig, naglalaway, at nagsasabi ng kung ano-ano, laging mental illness. May mga pagkakataon na yung mental illness, hindi siya mental illness, rather, it's a spiritual oppression. Like for example, when we talk about demon possession, laging ang sasabihin ng atheistic psychology, walang demon possession. Hindi totoo yan. Demonyo, hindi naman nakikita sa scientific method yan. Meron lang yan DID. May dissociative identity disorder lang yan. Kaya pwede mong hanapin yan sa DSM-5. DSM-5 can explain this person. Diba? Ganyan ang atheistic psychology. Ayaw niya ng mga supernatural explanation. Pero nare-realize ang mga psychologists who are using DSM-5 na minsan talaga hindi mo na kayang ipaliwanag yung case gamit ang science. Kasi, for example, how do you explain cases where yung taong sinasabi nilang may schizophrenia sobrang lakas physically? 10 tao, hirap siya i-control. Paano mo ipapaliwanag yung isang taong may schizophrenia pero alam niya yung background ng psychologist na nagtitreat sa kanya? Doon lang sila nag-meet nung pumunta siya sa psychologist na yon. There was this one case, no? Yung taong may schizophrenia, habang nagwawala siya, edi pinipigilan siya ng psychologist. Biglang etong yung taong nagwawala, yung may schizophrenia, nagsabi ng mga secrets sa mga psychologists. Alam mo ba, alam ko yung mga sekreto mo. Ito, ganito, ganyan. Ito yung mga ginagawa mo in your private life. Alam niya. And the psychologist was so surprised, paano nalaman nito yung mga private things that I do? Ngayon ko lang na-meet to. Ngayon ko lang naging kliyente to. How do you explain that? Etong matindi. How do you explain cases na sinasabi nilang may schizophrenia, pero tuwing meron siyang episode, lumalabas yung alter niya, nag-foreign language, taga-Romblon, pero nagsasalita ng Latin at ang galing. As in, accurate yung Latin niya. At paano mo ipapaliwanag na habang naglalatin siya, na wala siyang background sa pag-aaral ng Latin, nag-iiba pa siya ng boses? How? Schizophrenia pa rin ba to? Talagang sa DSM-5 lang ba tayo aasa? Sa ICD-10 lang ba? Or is it possible na baka hindi lahat ng ganitong klaseng sakit is mental illness? Could it be na talagang meron mga ganitong cases, it's a case of spiritual possession or spiritual oppression? Yan yung thesis na dinidiscuss ni Richard Gallagher in his book Demonic Foes. Si Richard Gallagher, as you can see here, no, in the title, MD, medical doctor, specifically psychiatrist yan. Again, one of the least people you would expect
to believe in demons, mga psychiatrists, kasi mga hard scientists yan eh. Para sa kanila, our psychological experiences is neurological, psychopharmacological. Puro gamot lang yan. Gamot lang ang solusyon dyan. Pahinga lang solusyon dyan. Balansehin lang natin yung chemical imbalances. Yan ang solusyon dyan. Pero ito, psychiatry siya pero naniniwala siya na may mga psychiatric cases. It's not mental illness, rather, it's demon oppression. You see? So yan yung mga evidences talaga na talagang unti-unti yung supernatural realm, yung spiritual realm influencing our psyche. It's scientifically being validated. Hindi lang sumisikat yung mga ganyang studies kasi given the norm of the kind of psychology we have, sinashut up yung mga ganyang authors. Sinashut up yung mga studies that confirm non-physical things that influence our psyche. Napaka-powerful ng atheistic psychology eh. Yan kasi yung popular. Karamihan ng mga researchers, karamihan ng mga gatekeepers of psychological knowledge are atheists, materialists. So, sinashut up nila yung mga ganyang scientific validation that there's such a thing as the spiritual realm. As we close, ano yung mga applications na pwede nating matutunan in this lecture? Actually, ito na yung number 3. Ano yung mga responses na dapat natin gawin given what we learned so far about supernatural psychology? Application number 1, kinakailangan talaga we reject scientism. Huwag nating paniwalaan yan. Ano yung scientism? For those of you not familiar, this is a belief where science defines reality. Kung ano lang sinabi ng science, yun lang yung totoo. If something is not scientific, hindi yan sinasabi ng journal article, walang textbook na nagsasabing totoo yan, hindi yan totoo. Scientism ang tawag doon. Science only, it's only science that defines reality. Yan. Ang problema sa approach na yan is, and everybody of you would agree, science can't capture the realities of the spiritual world. Kasi ang siyensya, if you study the history of science, ang siyensya ginawa yan for the natural sciences. Ang scientific method ginawa yan para pag-aralan yung mga bagay na nakikita, nahahawakan, bato, halaman, di ba? Chemicals, water forms, rock forms, kaya may geology. Yan yung reason ba't ginawa yung scientific method. For the physical things. Ang problema sa psychology, we deal with the spirit, psyche. Yung mga bagay-bagay sa spiritual world, hindi kayang makapture ng science, pero totoo. Nagigets nyo? Kaya ang isang sub-application ng rejecting scientism, may kinalaman yan sa mga universities na nag-o-offer ng psychology program. Sana, kapag pine-present natin yung psychology sa mga estudyante, balanse. I-present natin yung psychology as it is. Sabi ko dito, accurately. Ano ang root word ng psychology? Psyche, which means spirit. Spirit is from the supernatural world. Huwag natin i-present yung psychology as something atheistic. Like, sasabihin mo that all your psychological experiences are just neurological. We are just a brain. Tapos papabasahin mo yung textbook, ang title, Your Brain is God. Kasi raw, yung God, yung konsepto ng God, gawa-gawa lang daw ng brain yan. Diniscuss ko to in my previous lecture. Dapat, ang tamang presentation ng psychology is, merong spirito na ginawa ng Diyos, at yung spirito na yon nilagay niya sa katawan na may utak. Yun. Kaya, yung title ng libro na pwede mong ipabasa, How God Changes Your Brain. Yan. Written by another doctor ito, who is a Christian. Na balanse ang view. Kasi between these two books, mas balance ito eh. How God Changes Your Brain. You notice why? How God Changes Your Brain acknowledges two realities. Number 1, it acknowledges na merong brain and it acknowledges that there's God. Diba? Balance. May brain, may Diyos. Ito, bias eh. Your brain is God. Walang Diyos, it's all your brain. So we need to be balancing the presentation of psychology. Psychology, the psyche is influenced by both what? Earthly factors and spiritual factors. Nagigets nyo? Para naman sa APA, kung nakikinig kayo,
I'm sure hindi naman, no? Kasi tayo-tayo lang naman nandito sa channel na to eh. Wala naman masyadong nanonood nito. But for those of you who are listening, I hope APA may improve the way it publishes journal articles. Kasi yung mga researchers na nanggagaling sa APA, hindi ganun kataas ang respeto pagdating sa supernatural psychology. Kasi nga, ang gusto nilang mga studies, atheistic. Ang gusto nilang materialistic. Ayaw nila ng mga supernatural factors. Dapat stick to the data. Stick to what the numbers are saying. Yan. Kaya, yung mga studies na may pagka-supernatural, tapos i-relate sa psychology, hindi masyadong napapublish yan sa APA. Buti na lang gumawa ng ibang journal articles, yung mga academics who share this supernatural perspective. Kaya meron tayong journal article, ang title, Journal of Psychology and Theology. Yan. For those of you who are interested in supernatural psychology, this is one good resource na pwede niyong puntahan. Magbasa kayo ng mga studies and articles that believes in supernatural psychology. Dito kino-combine yung psychological principles with theological principles. Psychology is a science, theology is divine revelation. Some sample articles inside this journal, yan. Yan yung mga topics dyan, no? Oh. Paano daw i-integrate yung psychology at yung Christianity? Paano i-combine? O paano yung Christian spirituality in a postmodern era? These are very interesting articles to read. Other than this article, meron din tayong Journal of Psychology and Christianity, also known as JPC. Maganda rin yan. Yung mga journal articles dyan, balanse. Diba? Merong earthly factors affecting the psyche, meron ding supernatural factors affecting the psyche, and they interact with each other. So, susulat sila ng mga ganyang articles. Tinatanggap nila yung mga yan. Culture and Ethnicity in Christianity, Psychology, Integration, Review, and Future Directions. Ito rin, magandang study to. Perceive Forgiveness from God and Self-Forgiveness. Publish yan under ng journal article na yan. Yun yung dapat na improvement na gawin ng APA. Kasi nga, currently, dahil uso ngayon ng atheistic psychology, mag-publish ka ng mga ganyang papers, lalo na magsabi ka ng Christianity, magsabi ka ng Bible verse dyan, malabs ka. Malabo kang mapublish ng APA. Number 2, application, we really need to acknowledge the existence of the spiritual world. Kailangan talaga tanggapin natin na may spiritual world. Kaya nga, sabi ko dito in the next bullet, nako, maraming tataas ang kilay dito pero okay lang. Sanay na ako mataasan ng kilay. Hindi naman ako nandito para magustuhan nyo. I'm here to tell you the truth, right? Psych majors, psychology professionals must study spiritual forces and spiritual beings. Kung talagang gusto nating maging magaling, maging efficient in the way we deal with the psyche of other people, kailangan talaga pag-aralan natin yung spiritual forces and spiritual beings. At saan natin aaralin? Ano ang main resource na gagamitin natin in studying these things? Nakalagay na dyan. Kaya nga sabi ko, marami magtataas ang kilay sa akin, the Holy Bible. It is a must read for all psych majors, mga estudyante, and for all psych professionals, especially for those dealing with other psyches in their practices. Bakit? Sa dinabid namin ng libro, bakit Bible ang dapat basahin? Because the Bible, kung lalagyan ko to ng subtitle, ito yung main title Holy Bible. Ang subtitle ng Bible is, this is the manual of the spiritual world and the spiritual beings. Kung gusto mo talagang maintindihan how the spiritual world works, how spiritual beings work, how these beings influence the psyche, the Bible is the best resource to read. Isa pang possible subtitle ng Bible is, how earth and supernatural world interact. Naputol yata, no? Yan. Yan yung subtitle ko sa Bible. Punong-puno ng teachings ang Bible in answering this question. Ang daming examples. How earthly factors and supernatural beings, supernatural factors influence the kind of person that we are. Kaya ito, again, ulitin ko, this is a must read. Dapat basahin ito ng mga psych majors, pati na yung mga psychology professionals.
Number 3, we really need to study the interaction of the earthly factors and supernatural factors. Ito dapat yung ini-emphasize sa mga psychology curriculum, no? Dapat ang tao, ang mga psychologists, ang mga psych majors master yung interaction between the supernatural and the earthly. And where do we start? Ito dapat ang starting point ng psychology, no? That our psyche is created by God for God's purpose. That's where it starts. Bago mo aralin tong interaction to, dito ang starting point. Yung psyche na pinag-aaralan sa psychology, ginawa yan ng Diyos for His purpose. Kaya nga binasa ko kanina yung Colossians 1:16. When we talk about the psyche that we study in psychology, isubstitute mo lang yan dyan. The psyche is created through Him and for Him. Kasi 'di ba yung human psyche, may kita yan sa mundo. 'Di ba? The psyche is very intertwined with the brain. Saan mo ba makikita yung connection between the brain and the psyche? Sa mundo. Ang sabi dito sa passage, lahat ng nasa mundo, including the brain and the psyche, was made through Him and for Him. So yung mga psychology professionals dyan, yung mga psych majors dyan, yan ang starting point. Ito yung tamang perspective ng psyche. The psyche is not a product of evolution, it is a being created by God for God. Nagigets nyo? So, next slide. From there, now we can do this. How do we deal with the different psychological states of people? Yun na. Dapat ganyan ang perspective mo. Whatever psychological condition a person is in, whether negative or positive, masaya man yan or may depression man yan, may diagnosis man yan or walang diagnosis yan, all our psychological conditions come from earthly influences, spiritual influences, and the interaction between the two. Nagigets nyo? And where do we study this? Ano yung pwede nating resource na gamitin to study how these two interact with each other? Sabihin ko na naman, marami na naman magagalit dito, pero okay lang because this is the truth. You should be reading God's Word. It contains so many examples, so many principles that explain properly, very clearly, paano nag-i-interact ang earthly influences and spiritual influences in influencing, in affecting the psyche that we study in psychology. Kaya sa mga lectures ko, next lectures ko under supernatural psychology, yan yung magiging theme. Magbibigay ako ng mga different lectures presenting examples of the interaction between these two that influences the psyche of people. Kaya ko to ginawa tong playlist na to under supernatural psychology. Alright? So yun lang yung maikli kong lecture quote and quote, maikli kong lecture kasi mag-iisang oras na naman tayo dito, no? But anyway, sana marami kayong natutunan. Sana mas nakilala nyo ang supernatural psychology. If you have any questions, comments, clarifications, ilagay nyo lang dyan sa comment section. If we have time, sasagutin natin lahat yan. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.